meron tayong kakaibang control para sa mga water pump. Yan to, automatic pump control. So, first time ko lang makakita ng ganito. Titingnan ko kung ano yung problema sa loob nito. Wala namang sinabi yung may-ari kung anong naging problema nito. Isa lang pagkakalam ko, maaaring nakalagay mismo yan dito naka-power on, pump on, failure, restart. Ibig sabihin nito, hindi siya nakapag-pump. Yan, for sure. Number one na yan na problema. Titingnan natin loob kung ano yung mga nasa loob nito. Bubuksan natin. Simulan na nating paglaruan. Ayusin pala. Kung ano yung nasa loob, titingnan natin kung ano yung mga components sa loob. Gawin muna natin to. 4 na tornilyo. Okay. Ayon dun sa nakita ko dun sa video, kasi hindi na kailangan pala nito maglagay ng pressure switch sa tangke. Meron na pala itong sariling pressure switch, kung kaya kahit na wala kayong pressurized tank, diretso lamang ito sa water source. Kaya lang, ang problema lang nito, every time na mag-open kayo ng inyong faucet, andar ito ng andar. Hindi siya nag-iipon ng maraming tubig para magkaroon ng pressurized. Ito, meron siyang terminal dito, 6. Kasi nakalagay dito, 1 up to, itong 1 and 2 ay para sa motor. Number 3 para sa ground. Number 4 ground din. At neutral line naman itong number 5. Number 6 ay line. Para naman itong mula 1 hanggang 3 ay para yun sa motor. At ito ng mga 4 hanggang sa 6, ito yung power source na pasukan ng power source. Ngayon, titingnan na natin dito sa looban kung ano-ano itong mga nandito. Mukhang maliit yata yung mga ginamit na tornilyo dito. Kailangan natin magpalit ng pangbukas. Ngayon, gagamitan natin ng mas maliit na Phillips screwdriver. Bukan natin itong maliit. Ayan, meron na ito. Ito, tanggalin natin yung itim. Ano bang nasa loob nito? Alam niyo po kasi talagang unang bisis ko pa lang na makita yung looban nito. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong water pump controller. Ayun, meron siyang electronic device. Ngayon, kung tatanggalin natin ito, napansin niyo yan, may butas dito. May parang cylindrical ito yung magko-control ng motor. Kung kailan i-on, kung kailan i-off. Meron siya dito red relay. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung red relay na kusang nag-switch on or switch off sa magnetic flux. Far, wala akong nakitang sira dito. Oops. Saan nga ba galing to? Bakit may ganire? Lagot. Sa switch button. Dito pala. Kala ko kung saan nanggaling. Okay, sa touch switch lang pala. Ngayon, kung babalik rin natin, meron din isa ritong red relay. Alam nyo kasi ang isang red relay ay pagka nasagi yan ng magnetic flux, ito'y kusang nagsasara ng kanyang contact. Ito namang capacitor na to ay kung wala tayong transformer, ito yung ginagawang pang step down ng voltahe mula sa 220 volts para maging compatible siya sa ating elektrisidad, para maging applicable po siya dito sa board. At may IC po rito, mga logic IC lang po yan. Yung mga non-gate, un-gate kumbaga. Hindi ko lang makita yung number, pero I'm sure ito ay isang logical gates lamang na IC. Nandito yung indicator niya para doon sa kanyang tatlong ilawan. Para sa power on, pump on, failure. Tatlo yan. Power on,
pump on, failure. May tatlong LED kasi dito nakalagay sa gilid. Tingnan naman natin sa kanyang mechanical. Baka naman dito lang tayo may problema sa kanyang mechanical. Ayan, bubuksan natin ito kung ano yung nasa looban. Pagkakalam ko, ito yung kanyang intake, ayon dito sa kanyang arrow. At dito naman yung kanyang output. Hindi ba ako nagkamali? Baka naman baliktad Tingnan natin. Ganyan ang posisyon. O tama. Tama ako. Ito yung output niya. Tubig. Intake. Buksan na nga natin. So sa looban pala nito meron spring, tapos diaphragm. Yung kulay itim na yan, diaphragm. At ito yung spring. Kaya pala meron dito spring para itutulak itong diaphragm na kulay itim. Tingnan naman natin ito ngayon. Yun. Aha. Habang wala siyang tubig, palibasa nakatulak kasi itong spring dito. Habang nagpupuno ng tubig dito, ito naman ay tinutulak yung tubig dito, diaphragm. Itong diaphragm na to, kailangan nakahigpit to dito banda. So naglalaro ito. Pag nagalaw ito, ayan, meron siyang dito. Kung hindi ako nagkamali, ito magnetic, or kung hindi naman magnet, baka naman bakal. Pero yun nga, magnet nga siya. So isa siyang magnet na nakalagay dito. Yan, nakikita niyo yung itim na yan na nakalagay siya dito. Ayan. Dito naman yung ating electronic board. So nagda-drive pala nitong na to, switch, ay yung magnet dito. Kung gaano kalayo, saka siya mag-activate. Meron din dito sa kabila, ayun, kabila. Dalawa yung ganito niya Yun lang, simple lang yung kanyang mechanism. Sa pamamagitan nito, diyan siya nagkakaroon ng ito, huhulaan ko na lang yung function niya, Habang nakaganon siya, nadiin ng husto na itong spring, nangangalogan, wala siyang laman ng tubig dito. Meron ditong timer na mag-a-allows na mag-andar ng ilang segundo. Dapat segundo para hindi masira yung water pump. Na kusang ihinto niya yung motor ng pump. Pagka naman ito ay nahila ng konti doon sa kanyang pagkakalagay, kasi dahil sa lakas ng pressure habang nakadikit itong spring, siyempre lulubo ito Pagka ito'y lumobo, ito naman ang magsasabi na merong tubig na laman at punong-puno na. Halimbawa isinara yung gripo
pupuno ng tubig dito hanggang sa makuha ang tamang pressure at papatayin naman niya ang water pump nang hindi mag-overpressure. Ganito lang pala kadali ito. So, nasisiguro kung meron itong timer kung kailan siya namamatay pagka walang tubig. Pagka naman na high pressure, meron din siyang limit kung mataas na yung pressure ng tubig. Ito lang yung imbakan ng pressurized na tubig. Dito lulusot at dito papasok. Yan, output. Papasok, lulusot dito mula sa water source. Okay, ganun na siya kasimple. Dito naman sa looban, meron pala ditong plastic. Ito yung magsisilbing pinaka-check valve. Pero pagka ito na bumangga naman sa gitna, meron kasi yung gitna ito. Ganito kasi yan maglalaro siya ng pagganon. Babangga siya dito pag nag-i-intake or pumapasok yung tubig. Pagka natapos na mag-pump, biglang sasara ito. So, dito yan. Halimbawa, ito yan. Pag nagpa-pump, ganyan ang posisyon yan. Ganyan. Pasok ang tubig dyan. Pagka nagkaroon na ng build-up ng pressure dito ng tubig, saka naman hihinto yung pump at ito naman ay sasarado. Mag-hold sa pressure. Yan. Pagka naman walang tubig na pumasok, within the period na magkakaroon ng threshold naman ito ng pag-off. So, nag-aantay din ito kung ilang segundo o minuto siguro bago papatayin niya yung pump. Yun ang ating alamin kung ano yung naging problema nito. Kasi sunog yung motor isa lang na pumpin ko lang dito, parang may problema ata sa tubig, nawalan ng tubig at tuloy-tuloy yung takbo ng pump. Hanapin natin kung ano yung naging cause ng problema nito. Titingnan natin yung goma kung meron siyang problema sa yung goma. Wala namang punit, walang punit. Hindi naman lulusot dito yung tubig. Ayos naman. Dito siya sa meron din palang isang magnet dito na para sa isang relay switch, nakikita nyo sa ilalim, ayun, gumagalaw. So ito yung magsasabi kung kailan on yung pump, kung kailan paandarin yung motor. Kung magbubukas ng faucet, doon naman siya aandar kasi lalabas kasi yung tubig doon at gagalaw yung pump ay yung bakal na may magnet para sa isang relay switch. Ngayon, subukan natin siyang lagyan ng supply. Line 1, line 2. Yan. Ilalagay natin dito sa, sabi kasi dito sa 5 saka 6 yun ang line of source. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong dalawang ito. Itong dalawang ito yung pinakahuling terminal ang lalagyan natin ng supply. Yan. Yan. Saka ito na mag-isa. Sa 6. Number 6. Yan. Magkalapit lang sila. Kakatakot, baka magdikitan yung dalawa, Okay. Ito na ngayon yung subukan natin dito. Kalagyan natin ng kuryente, Ito, pagka nilagay ko dito, ayan, aangat ko lang ito, dapat mag-activate yun. Pag nakaganon, dapat hindi siya mag-activate, on-off. Mag-off siya ng ganon, dapat pag ganyan, ang on. Pagka matagal na naka-on siya na hindi ito nakataas, ibig sabihin nun dapat mag-off din siya. Titingnan muna natin kung meron siyang off. Kukuhan muna natin. Susubukan muna natin kung gagana yung kanyang off. Pagka matagal na walang tubig, sasaksak natin. Subukan natin Ayun, nakasindi yung kanyang dalawang LED. Nagkaroon pala siya ng power on siya, yung kulay birdie. Power on, kulay birdie.
at yung pump on siya. Dapat mamamatay yung pump on, tapos maglalagay siya ng failure dapat. Yan. Ang tanong diyan kung dapat mamamatay siya. Halimbawa, walang tubig na pumapasok. Antayin natin kung mamamatay. Now, inabot na tayo ng 5 minutes. Hindi pa rin siya nag-off. Dapat nag-indicate na siya ng failure. Ibig sabihin, mayroon siyang problema sa tubig. Dapat nag-off siya ng bago mag 1 minute. Masusunog na yung ating water pump. Halimbawa, subukan natin na i-reset. Ano pa rin? 1, 2, 3, 4, 5. Walang pagbabago. Ngayon, hatakin ko yung magnet sa ilalim. Yung magnet sa ilalim, hatakin ko kung magbabago yung kanyang estado. Wala, natanggal ko na yung kanyang magnet. Wala pa rin yung action. Dapat naka-off na yan. May problema yung kanyang control talaga. Dapat nag-on off yun. Ito yung ating relay. Gumagalaw yung contact niya sa tuwing mag-on or off. Ito yung nagdadrive ng motor, ng water pump. Ngayon, check naman natin kung gumagana itong mga reed relay na siyang sanhi ng pag-activate ng ating mga water pump. No? Ito yung nagdadala sa water pump motor at ito naman yung sensor ng ating pressure ng tubig. Adjust natin dito sa continuity test para malaman natin kung mag-a-activate siya. Ngayon, pag nandikit yung dalawang ito, ibig sabihin, meron siyang continuity. To do that, lalagay natin itong magnet sa pagitan ng butas. May magnet kasi ito. Ngayon, i-check natin reed relay kung okay. So, okay naman. How about itong isa? Subukan din natin. Ayun, meron siya. Ibig sabihin, okay yung dalawang reed relay natin. Yan ang pinakahuli kong suspitsa. Maaring ang capacitor na ito ang may problema. Ito kasi yung nagsusupply ng kuryente mula doon sa supply. Papasok dito sa resistor, tutulay dito sa resistor at papasok naman dito. Meron tayong 50 ohms. Sinukat ko rin ito, okay naman yung resistance nito. Ngayon, ito naman ang susukatin natin kung nasa, kasi nakalagay dito 105 picofarad. Ibig sabihin 105 picofarad, ibig sabihin 1 microfarad po yan kung ikuha. Painitan yung kabila. Ganun din sa kabila. Tanggal na. Yes. Saka initan din tong kabila. Yan na po. Tanggal na. Ngayon pwede na natin i-check kung okay ba ito na ba. Nasa 1 microfarad. Ngayon, set natin itong tester sa 2 microfarad para makita natin kung papalo ko siya ng 1 microfarad. 1 microfarad. Okay. Yung isang LED, dito natin lagay. Okay. Okay naman pala eh. Wala siyang problema. Okay. Okay, subukan natin. Upright position muna tayo. Initially, nag-power pump on. Walang lumalabas na tubig dito. Kaya, naging failure. Kaya siya nag-failure kasi walang pumasok na tubig dito sa kanyang chamber sa likuran. Kaya sumindi yung kanyang failure indicator sa front panel nito. Subukan natin. Ipon dito ng matagal.
Say mga 5 seconds, puno na yata yun eh. 1, 2, 3, 4, 5. So, matutulak na ngayon yung magnet dito sa loob. Halimbawa, pumasok na yung tubig, kailangang ituwad natin para gumalaw yung bakal doon sa labasan ng tubig. So, dire-diretso na yung pump. Pwede mo nang bitawan yung restart button, ano. Ngayon, pagka napuno na yung pressure, aangat naman ito dito, itong, ano na ito. Kunyari, nawala na ito. Napuno na ng pressure. Mayroon siyang 7 segundo bago mamatay yung pump. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, mamatay. Ngayon, kunwari, nawala na yung pressure, naubos na. Siyempre, papasok naman ito kasi wala nang pressure sa loob nitong chamber. Ganito naman mangyayari ngayon. Pula. Namandar na naman siya. Pagka nawala ng tubig sa water source, ganito yung magiging dahilan pagka nagkulay pula yung ating LED, ibig sabihin wala pong pumasok dito na tubig. At mamamatay na rin yung pump on para hindi masusunog yung motor. At nakasindi na yung pump failure. Yan, ibig sabihin yan failure. No, nawala ng tubig yung kanyang water reserve o yung tangke na pinagmumula ng tubig niya. Ngayon, pagka naman nagkaroon ng tubig at pinaandar ito, ni-reset, restart, aandar yung pump, tapos biglang nagkaroon ng pressure, andar naman ngayon yung pump, motor pump, dire-diretso. Tapos karoon ulit ng build up ng pressure, mga ilang segundo, mamamatay din siya. Ganun lang naman ang logic nito, no? Pagka naman nawala ng tubig, aandar naman ng ilang segundo, at ayun, ganun lang kasimple yung logic niya. Okay, pwede na nating ibalik, no? Solid na natin. So, ayan, ibig sabihin na hindi nakapaghigop ng tubig. Okay. Ngayon, sa muli, babalik na natin. Wala na, kalimutan natin lagay niya. Sa button niya, button dito yan. Kaya natin ilagay ito. Ay, ayun. Kaya ito ilagay natin. Yan. Na pala yung spring, lagyan nyo ng spring at saka ito lalagyan natin ito, yan, palagyan natin ng
Yan. Kabilaan ng ano. Kailangan pantay yung pagkakahimpit. Yan. Siguraduhin lang na lapat yung mga gilid ng kung saan nilalagay yung ating mga tornilyo. Dapat pantay ang pagkakahigpit at lapat na lapat yung diaphragm na guma doon sa ilalim nang maiwasan yung water leaking. So, sa bawat tornilyo nito dapat higpitan ng maigi para walang lalabas na tubig sa gilid nito. Yan. Okay. Tapos na. Pwede na siyang ikabit. No? Okay. Sa ating troubleshooting, wala po tayong nakitang problema sa mga PS. Wala tayong nakitang sunog na parte ng kanyang controller. Maaaring ang may problema dito yung pagkaka-install ng controller na ito doon mismo sa pinaglagyan nito. Sa tingin ko, hindi ito pwedeng ilalagay ng nakapahiga or pabaliktad ang paglagay. Dapat ito vertically na naka-installed. Hindi pwedeng pabaliktad yung pagkabit nito. Malamang kaya nasunog yung motor nito dahil baliktad yung pagkakabit o di kaya naman naka-horizontal ang pagkakabit. So, doon sa mga nanonood ng mga technician, dapat huwag niyong baguhin yung direction ng tubig nito. Susundin lamang yung arrow. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat.